Welcome sa another vlog. Ang gagawin ko ngayon ay lilinisin ko yung throttle. So itong motor na to ay may mga 1 taon at kalahati na mahigit. Ang napansin ko, grabe ang tigas ng kanyang throttle cable. Grabe ang tigas. So nananakit ang kamay ko sa sobrang nangangalay siya kasi sobrang tigas ang hindi masyadong mapihit. Kaya ang gagawin ko ngayon, bubuksan ko to, titingnan ko kung ano ang mayroon dito kasi posible itong part na to kinalakalawang ito. Kung kable po kasi ang pag-uusapan, napakabago pa nito eh. Hindi pa ito dapat eh, kasi sa mga dati kong motor, hindi naman siya agad pinapasok ng tubig. Kasi ito po, pag pinasok ng tubig ito, diyan nangyayari, kinakalawang yung balot niya, tapos mahirap na siya pihitin yung throttle handle. So dito, wala akong nakitang dito. Ang titingnan ko dito, baka maraming kalawang ang loob dito, kaya bubuksan ko po siya. Okay, so ito yung tornilyo sa taas. Phillips screw lang ang gamit po natin. Ganon din sa baba. Ayan. Okay, natanggal na yung ilalim. Ito naman yung taas. Ayan, so natanggal na pareho. Kaya itong ilalim na to na tornilyo, kailangan maalis. Kasi hindi po maghihiwalay yung na to. Hindi maghihiwalay ito kung hindi ito alisin. Kaya kailangan baklasin tong Dito nga lang guys, karamihan ang nagdi-DIY, naiinis o di kaya hindi na lang ginagawa. Kasi dito, kung papansinin, sa kabila, Phillips screw. Tapos pag dating dito, Allen wrench. Ang iba namang mga marurunong, kino-convert na lang ito, naghahanap ng kapareho yung size yung tornilyo. At kino-convert, ginagawa yung dulo, Phillips screw na rin. Kasi guys, madaling kasi lang yung Allen wrench, hindi siya ganun kadali para maihanda mo yung tools na to. Maliit lang eh. Pero dahil stock siya, Allen wrench ang kaya mabuti meron akong Allen wrench na nagkasukat, kaya makakatay ko to, mabubuksan ko to. Yan, so natanggal na yung 3 tornilyo. Ayan. So nabiyak na. Ayan, kung titingnan dito, may grasa pa oh. Hindi pa nga siya matigas yung grasa dito sa kable. So posible baka nandito sa loob nito. Bubuksan ko ito. So ayan. Nabaklas na siya. Ito yung kabila. Naman? Naaalis naman yun. Takip lang to. Ito. Pag once na hinila mo to, naalis na rin ito. Kaya lang minsan pag mas maganda sikutin mo na to bago ilahin ito. Ayan. So dito ang nakita kong problema. Ayan puro kalawang. Naninigas siya. Ayan, puro kinakalawang. At ito malupit. Para siyang nag-iipon ng dumi dito. Siguro galing sa guma, galing sa plastic dito. Lumipat dito. Kaya siya matigas. So kailangan po linisin ko to. Ginamitan ko muna siya ng basahan para makita kung saan mayroong parte na maraming kalawang. Kaya ginamit ko muna basahan para titingnan ko saan may matinding galos. Kasi sa mga nakaraan kong motor, hindi naman ganun ang tigas ng kagaya nitong motor ko na to na luma. Bago pa mangyaring ganun katigas ang kable sa throttle, napakatagal, taon ang inaabot. Kaya lang ito ang napansin ko, parang may nagagalos siya, nagkakaroon siya ng marka. Nagagalos niya ng matindi ito. Siguro isa din sa dahilan na matigas talaga yung kanyang throttle cable. Ibig sabihin, sa design ng niya, may katigasan talaga yung throttle cable. Kasi kung sasabihin mo naman to sira na, hindi pa. Kasi silyado pa Hindi naman to nabaha. Wala namang na nabasa dito. So silyado pa to. Hindi ko naman pwedeng ipagpalit ito sa replacement. So ang ganitong modelo talaga, may katigasan talaga siguro din yung kanyang throttle dito. Kaya nadadamage niya to. Nadadamage niya yung plastic dito dahil pwersado ka Pwersado yung kakahawak nito. And then natural plastic lang ito. Nasisira na pupudpud. Kaya lang ang nagiging problema, pati ito nadadamay, kaya siya nangangalawang. Ayan, so lilihain ko siya para magpantay. Yung sa 1 taon at kalahati, dapat hindi ito lumubog. Hindi siya So posible ito yung dahilan bakit ang tigas. Ayan So anyway, gusto ko siyang para malinisan.
Pipinturahan ko sana pero wala akong available na pintura. Ang gagawin ko dito, lilinisan ko at lalagyan ko ng grasa. So I hope na ito yung dahilan lang kasi masakit talaga sa kamay. Lalo na pag dinulong drive, namamanhid ang kamay ko sa sobrang kakapiga ng kakapiga. So hindi ako tatagal sa ganitong katigas na throttle cable sa long distance na driving. Kaya sana ito lang ang dahilan ng pagtigas ng kable. So gagawin ko siya, lalagyan ko ng grasa. So ayan, niliha ko siya. Itong part na to, dito po kasi may marka na lumubog. Para siyang nagkaroon ng kanal. Nawala yung pintura tapos nagmarka yung... Ito ngayon yung nagpapahirap sa kamay. Kasi hindi siya pumantay dito, gumaspang. Kaya ang ginawa ko, niliha ko to. Yung mga hindi pantay na kailangan makuskus ko siya para maging maganda ang ng bilog. Kasi dahil hindi maganda ang bilog dito, daming kanal, yun ang nagiging dahilan kung bakit maganit pag pinipiga yung silinyador. Kaya mayroong iba nagsasabi, bugahan na lang ng WD-40 dito sa gilid, dito padaanin, papunta sa ganun, hindi kaya doon pa ganyan, hindi totoo yun. Hindi papasok yan. Kasi ito, kaya gawan ng paraan ng mga mekaniko, ng mga shop, gagawan lang ng paraan, kaya lang ilang days lang yun. So pag ikaw nag-DIY, pag ginawa mo yan, pang matagalan. Dahil pag hindi mo ito inayos, binalik mo kaagad, hindi mo inayos yung paggawa, ikaw din mahirapan dahil gagawin mo ulit. Samantala kung bibigyan mo siya ng oras, pagagandahin mo siya, alam mo na yung gawa mo, hindi pang maikli ang panahon lang, pang matagalan. Ayan, so kinuskus ko na dito yung inalis ko na yung pintura kasi yung pintura na yun ang nagiging dahilan kung bakit nagiging maganit ang pagpihit. Dito nga lang ang problema guys, dahil wala na itong pintura, anytime pwede itong kalawangin. Nangyari, kinain hanggat narating na niya yung bakal. Dito, grabe ang kalawang. Yan o. So, dito malamang siguro nang gagaling yung tubig na pumapasok pa rito kaya nangangalawang siya. Ayan, so malinis na siya. Ang gagawin ko, lalagyan ko ng grasa kasi wala akong pintura. Gagrasahan ko lang siya para magkaroon siya ng lubricant, maging madulas siya pag naikabit ko na yung handle. Ayan, lalagyan ko na siya ng grasa. Okay, ito guys, ito yung hindi lang ito magbibigay ng magandang ikot sa throttle. Hindi lang siya magpapagaan. Ito guys, ang magbibigay din ng protection yung grasa na to para hindi ito kainin ng kalawang. Dahil nga, wala na siyang primer, wala na siyang pintura. Once na nalingat ka dito at hindi mo to na bantayan, hindi mo na alagaan, hindi mo na check, magugulat ka na lang. Mas una itong mapupudpud ng bakal na to sa kalawang kaysa sa plastic. So, importante dito na talagang i-check kasi para magkaroon siya ng protection, humaba ang buhay ng bakal dito sa manubela. Ayan, so ito na siya. Meron na siyang langis, hindi na bastang kakalawangin yan. Pero pinaka niyan, 6 months, maninigas yung grasa, kailangan mo ulit, malinis, ma-check, and then i-regrace ulit pagka halimbawa, o di kaya pinturahan mo para sigurado ka at hindi ka kakabaka. Ayan, so ayos na, ibabalik ko na siya. Okay, so ayan na siya. Medyo napapahid niya yung grasa. Kaya, yan, alalay lang. Kasi once na dinire-diretso siya, napapahid niya rin yung grasa. Ayan. Tapos, babalik na natin ito. Okay, ayan, naikabit ko na yung isang kable sa likod. At yung isa namang kable sa harapan, kakabit ko siya to. Ayan, so pareho ko nang naikabit yung kable. Ayan, ibabalik ko na tong takip na to. Ayan. Yun. Naisarado na siya. Lagyan ko na lang siya ng mga tornilyo dito. Isa. Ayan. Dalawa. Sa ilalim. Ayan. Screw na to. Sa ilalim. Ayan. So, pumapasok naman siya. Okay. Tapos yung taas. At yung sa ilalim ito. Ayan. So, ito na siya. 50 pesos lang. Ayan. So, mahigpit na yan. Ito na lang sa taas. Higpitan ko pa. Ibabalik ko na yung takip. Ayan. So, okay na siya. Test ko na ngayon. Tingnan natin kung may nabago ba. Ayan. Hindi man siya nag-wild. So, ibig sabihin, tama ang kabit natin. Kasi pag hindi tama ang kabit, yan, baliktad yan. Imbis na ginagas mo, hindi siya sa kabilang side pala. Hindi ka naman pwede magkamali dahil mayroon namang guide dito. Hindi siya pwede magkapalitan. Kaya hindi ka pareho kasi guys ng ibang motor
na yung kable sa silinyador ay isa lang. Ito ay dalawa. Pero hindi ka magkakamali. Ayan. Gumaan na. Mas nahawakan ko na siya ng mas magaan na siya. Hindi kagaya ng ano na habang ginigrip ko siya, mas lalong nagiging mabigat ang pagpihit. Habang pinipisil ko, lalong tumitigas. Ayan, so okay na siya. So yun lang guys, pag kayo mag DIY, huwag kayong matakot maggumawa. Huwag katakot gawin, huwag kang matakot gawin. Dahil hindi naman lahat ng mga taong natuto ay magaling agad. Karamihan naman na mga nag-DIY, mga sumubok lang din. Hindi lang sila sumuko, nagkakamali, pero hindi sila tumitigil. Natututo sila hanggat unti-unti nagiging magaling na sila, nagiging bihasa na sila, and then nagiging iba na rin ang kanilang kaalaman, dumadami hanggat kahit ibang motor kaya na nilang gawin. So yun lang guys, huwag mong kalimutan i-like at mag-subscribe para lumago po yung channel. Maraming salamat po sa inyo. God bless.